ina nila. Alam mo, ako, kanina pa ako nanggagalaiti, eh. Nandito ako ngayon sa US. Yung nanay ko taga Davao. Yung tatay ko taga Bicol. Mhm. Nurse kaming mag-asawa dito. Alam mo ang iniisip ko, unang-una, yung mga pasyenteng nasa ICU, Mhm. nasa ospital ngayon ng Bicol at kung saan-saan pa, nasa ventilator, biglang walang kuryente, mabubuhay pa ba yung mga yun? Mm. Alam mo yung parang dapat malayo pa. May alternative ways na sila. Lahat pa naman ng ICU sa Pilipinas is nasa ground floor yun, eh. Usually, it is behind the ER. O kung merong mang second floor, Mm. bibihira lang yung mga yan. Extension ICU or yung mga specialized units na kailangan ng extension pa kasi puno na yung first floor ICU. Iniisip kaya ng mga yan, tapos magpa-paddleboard ka lang? Kaya nga True. nasa ICU. Tapos walang kuryente, hindi mabubuhay ang ventilator kung walang kuryente. Mm. Actually, dapat Yung iniisip lang nila madagdagan yung pagkain, sardinas, pero there's more than that. Mm. Nasa ICU na, pediatric ICU, adult ICU. Kaya nga usually yung mga nasa ICU, yun ang nasa ventilator, naka-ventilator yung mga yun. Yung ventilator hindi gumagana pag walang kuryente. Ilang oras na. Alam mo ba ang isang pasyente, even here in the US, pagka isa or 2 minuto lang na walang oxygen na nakapasok sa system ng isang pasyente, malaking damage na yan. Mm. Hindi nila iniisip, nagbibigay ka pa putang ina ng 500. Anong mabibili ng 500? Lahat sarado, lahat basa. Hindi yun ang kailangan, At saka yun lang yung sa isip mo na first priority mo, putang ina gago ka. Alam mo yung mga yan, kulang pa ang kamatayan nila, pambayad sa ginagawa nila. Mm. Nakita niyo Yung yung video? iniisip ni DP, kalahati lang yun sa iniisip ko. Kasi alam mo yung corruption, hindi lang sa pagnanakaw yan, eh. Sinasarado mo yung oportunidad na mabuhay at saka maging maginhawa ang isang komunidad, ang isang pamilya, ang isang bata. Mm. Ngayon, yung mga Sure, nasa ICU, nasisira. dahil diyan, kayo mismo ang pumapatay sa kanila kasi hindi nyo sila iniisip. Ang iniisip nyo, paddleboard, ang iniisip nyo, surfing, putang ina. Mm. Sa kalagitnaan ng bagyo, surfing pang iniisip nyo. Mm. Mm. Sakit Magpa-cool. isipin, eh. Kami dito, Mm. hindi kami nangangarap na magiging habang buhay kahit iba na ang citizenship namin. Mm. Balak pa rin namin umuwi. Anong uuwian namin? Sa klase ng pamahalaan na meron tayo ngayon. Alam mo yung putang ina, naghihirap kami dito, hindi maganda ang maging second class citizen kahit papaano, kahit Amerikano na kami rito, pero ibang-iba pa rin. Paano kami makakauwi niyan? Kung ganyang klaseng ang hirap isipin. Alam, kanina pa ako sabi ko, hindi ko kasi alam tong StreamYard na to, eh. Lagi ako naka-out, lagi ako naka-in. I made it a way that I could juggle with the system. Pero paano ba yan? Mm. May kapamilya ako ngayon nasa Bicol. Mga matatanda na may family group chat kami, hindi ko alam anong nangyari sa kanila. Walang isa kahit nakapag-reply. Kasi wala silang kuryente, walang internet. Paano kung isa sa mga namatay ang kapamilya ko? May maliit pa akong anak, 5 years old, hindi pa nakaapak ng Pilipinas. Gusto ko man lang ngayon man lang na taon, pero hindi pwede. Alam mo, ang hirap kaya ng buhay namin dito sa Amerika, sa totoo lang. Kaso wala kaming choice. Kaya pinaghahandaan namin sana yung pag-uwi namin, kahit 44 pa lang ako, yung asawa ko, isa ding nurse. 50. Pero, hindi ko makita, eh. Hindi ko makita yung pag-asang, yung pamumuhay na meron sana kami nga dito, yung kahit man lang sa pagkain, na mura, na yung pagkain nga namin dito, tinatapon-tapon lang namin pagka medyo ano na, tsaka kaya namin. Kahit nurse lang kami dito, kaya namin naman. Pero pag nurse kami doon sa, ewan ko, hindi ko alam. Kaya, ang hirap. At saka yung iniisip ko talaga, pag bumagyo, na kahit isipin yung nasa ospital, kaya nga nasa ospital, kasi helpless sila. Tapos, ang dami-dami pa nilang iniisip, gagawin, magbigay pa. Alam mo yung pagbibigay ng pera? Parang, ano na lang ang tingin nyo sa kapwa ng Pilipino? Sa 500 lang? Sa nasa gitna pa yan ng sakuna? Ito naman kasi ng mga kababayan natin, pagka-eleksyon na, yun ang tamang panahon maghiganti kayo. Niyuyurakan yung pagkatao nyo, 500 lang ang tingin sa inyo, ang halaga nyo. Kaya minsan sabi ko, ano ba to? Hindi ko alam. Yun lang. Sorry ha, pero these are real. These are what I felt. These are my opinions and I have the right to say my opinion.